Bibigayan ang diwa ng selebrasyon ng Pasko at ngayong 23 araw na lang ay Pasko na. Kanya-kanyang paraan ang ating mga kababayan para makalikom ng donasyon. Ibibigay raw po nila ito sa mga taga-Visayas na lubhang nasalanta ng bagyo. Makibalita tayo kay Zosie Alamban. Isa sa pinakatanyag na dekorasyon tuwing Pasko ang Christmas tree. Di lang ito basta burloloy, kundi simbolo ng buhay at pag-asa. Ang ilaw sa paligid ng puno, paalala na si Jesucristo ang nagbibigay liwanag sa mundo. Ito ang mensahe ng Tree of Hope na itinayo sa isang hotel sa Cebu sa pakikipagtulungan sa GMA Kapuso Foundation. Pwedeng bumili ng Christmas balls na isasabit sa Christmas tree na ito. Ang kikitain, ibibigay sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Nagniningning din tuwing gabi ang higanting Christmas tree sa Fuente Osmeña Circle sa Cebu. Nasa 120 feet ang taas nito. Mistulang Christmas Town naman ang bahaging ito ng Santa Rosa City, Laguna. May mga nagsiselfie sa harap ng mga Christmas display gaya ng Candy Town at Santa's Toy Factory. Ang iba naman, abala sa pamimili ng regalo sa bazaar. Nagliwanag din ang Plaza Mabini sa Tanawan, Batangas matapos pailawan ang isang Christmas tree. Christmas Around the World naman ang tema ng mga display na binuo sa Tanggob City sa Misamis Occidental. Tampok sa tinaguriang Christmas Symbols Capital of the Philippines ang ilang sikat na display ng mga pasyalan sa iba't ibang bansa tuwing Pasko. Ang 10 pisong entrance fee rito, iipunin at ibibigay sa Kapuso Foundation para makatulong din sa mga nasalanta ng bagyo. Zosie Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.